Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Dr. Miguel Santos, isang doktor na ang aking buong buhay at propesyon ay inilaan sa pag-aalaga ng ating mga nakatatanda. Sa aking maraming taon ng pagsisilbi, isa sa mga pinakamalaking hinaing na lagi kong naririnig mula sa aking mga pasyente ay ang unti-unting panghihina ng katawan, ang pagkawala ng lakas sa mga braso at lalo na sa mga binti. Marami ang nagsasabi, "Doc, ganito na talaga siguro pag tumatanda." Pero paano kung sasabihin ko sa inyo na kahit kayo ay nasa edad na 70 pa, mayroong isang simple at madaling paraan, isang partikular na pagkain na madalas ay hindi pinapansin ng marami, na may kakayahang pigilan at baligtarin pa ang pagkawala ng kalamnan o muscle loss. Hindi po ba't parang napakagandang pakinggan para maging totoo? Ngunit maniwala po kayo, ang katotohanan ay maaaring ikagulat ninyo. Ang kondisyon na tinatawag nating sarcopenia o ang pagkawala ng kalamnan ay madalas na isinasantabi at tinatanggap na lamang bilang isang normal na bahagi ng pagtanda. Pero dito po nagkakamali ang marami. Ang pagtanda ay hindi ang nag-iisang salarin. Ang totoo, ang sarcopenia ay isang metabolic disorder, isang problema sa metabolismo ng ating katawan na maaaring iwasan at higit sa lahat, maaaring lunasan. Kaya kung kayo po ay lampas na sa edad 60 at napapansin ninyo na tila humihina na ang inyong mga binti, nahihirapan na kayong tumayo mula sa pagkakaupo, o pakiramdam ninyo ay nababawasan na ang inyong balanse, huwag po kayong mag-alala ng lubos. Ang mga ito ay hindi lamang basta-bastang senyales ng pagtanda. Ang mga ito ay sintomas ng isang mas malalim na problemang nangyayari sa loob ng inyong katawan. At sa araw na ito, ipapakita ko sa inyo kung ano mismo ang nangyayari at kung paano ang isang kamangha-manghang pagkain ay makakatulong sa inyo na maibalik ang inyong kalusugan, sigla at kalayaan. Kaya samahan ninyo ako dahil sa mga susunod na sandali ating tatalakayin ng malaliman ang siyensya sa likod ng pagpapanatili ng kalamnan at kung paano ang isang mabisang diet na ito ay tunay na makakatulong sa inyo. Una, pag-unawa sa konsepto ng anabolic resistance. Habang tayo ay nagkakaedad, maraming pagbabago ang nagaganap sa ating katawan. Isa sa pinakamalaking pagbabago ay kung paano nito pinapalaki at pinapanatili ang ating mga kalamnan. Isang katangian na maraming nakatatanda ang nakararanas madalas ng hindi nila namamalayan ay ang tinatawag na anabolic resistance. Ano po ba itong anabolic resistance? Sa pinakasimpleng paliwanag, ito po ang sitwasyon kung saan ang inyong katawan ay nagiging manhid o hindi na gaanong tumutugon sa mga senyales na nagsasabing gumawa at magkumpuni ito ng kalamnan. Isipin niyo po na parang may kausap kayo na medyo mahina na ang pandinig. Kahit anong lakas ng sigaw ninyo, hindi niya kayo maririnig ng malinaw. Ganyan po ang nangyayari sa inyong mga kalamnan. Kahit sapat ang kinakain ninyong protina o kahit nag-ehersisyo kayo, ang inyong mga kalamnan ay hindi na tumutugon ng kasing epektibo tulad ng dati. Tila ba nakalimutan na ng inyong katawan
ang sikreto sa pagpapalaki ng kalamnan. Ito ang isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit bumibilis ang pagkawala ng kalamnan habang tayo ay tumatanda. Ito ang nagdudulot ng sarcopenia, ang progresibong pagkawala ng muscle mass at lakas na nararanasan ng marami pagsapit ng dekada 60 pataas. Ang nakakabahala sa anabolic resistance ay hindi ito agad-agad napapansin. Dahan-dahan itong nabubuo at madalas ay umaatake ito sa mga nasa edad 60 at 70 na nagiging sanhi ng pakiramdam ng panghihina, madaling pagkapagod at kawalan ng kakayahang gawin ang mga simpleng gawain tulad ng pagtayo mula sa silya, pag-akyat sa hagdanan, o kahit ang pagbubuhat ng pinamili mula sa palengke. Sa kasamaang palad, marami sa ating mga senior citizen ang hindi ito namamalayan hanggang sa malaki na ang nawalang muscle mass sa kanila. Dahil dito, nabubuo ang maling paniniwala na ang panghihina ay talagang kaakibat na ng pagtanda at wala nang magagawa pa. Ngunit narito po ang magandang balita. Ang anabolic resistance ay maaaring baligtarin. Opo, tama po ang inyong narinig. Kahit na tila ba ang inyong katawan ay bumibigay, na maaari ninyong simulang bawiin ang nawalang kalamnan at ibalik ang dating lakas sa pamamagitan ng tamang pagkain at mga pagbabago sa pamumuhay. Ang pinakamahalagang bagay na dapat nating maunawaan ay ang anabolic resistance ay isang problemang metaboliko, hindi lamang isang simpleng epekto ng paglipas ng panahon. Sa paglipas ng mga taon, ang mga pagbabago sa ating mga hormone, ang pamamaga o inflamasyon sa katawan at iba pang mga kadahilanan ay nagpapabagal sa kakayahan ng ating katawan na gamitin ang protina at iba pang sustansya para bumuo ng kalamnan. Gayunpaman, ipinapakita ng mga pag-aaral na sa pamamagitan ng pagbabago sa inyong diyeta, ehersisyo, at maging sa oras ng pagkain, maaari ninyong muling gisingin ang mga natutulog na landas o pathways sa katawan na responsable sa pagbuo ng kalamnan. Halimbawa, isang pananaliksik na inilathala sa American Journal of Clinical Nutrition, isang respetadong journal ng mga eksperto sa nutrisyon, ang nagpapakita na ang mga nakatatanda ay maaaring magpalaki ng kanilang muscle mass at maibalik ang proseso ng muscle protein synthesis, ang pagbuo ng protina para sa kalamnan sa pamamagitan ng pagkain ng mas maraming dekalidad na protina, lalo na sa mga partikular na oras sa loob ng isang araw. Kung bibigyan ninyo ang inyong katawan ng tamang mga senyales, makakakuha kayo ng positibong tugon mula rito. Isipin ninyo na lamang po na posibleng maibalik ang inyong lakas, sigla at kalayaan kahit na kayo ay nasa edad 70 na sa pamamagitan lamang ng pagtuon ng pansin sa mga pagkaing nagpapalakas ng kalamnan at pagpapatupad ng maliliit na pagbabago sa inyong pang-araw-araw na gawain. Ang pagkawala ng kalamnan ay hindi isang bagay na kailangan ninyong tanggapin na lamang. Sa tamang diskarte, maaari ninyong labanan ang anabolic resistance at bawiin ang kalamnan na nawala sa paglipas ng panahon. Hindi pa huli ang lahat para magsimula, at ang kapangyarihan para gawin ito ay nasa inyong mga kamay. Pangalawa, ang papel ng insulin sensitivity sa pagpapalaki ng kalamnan. Pag-usapan naman natin ang isang hormone na napakahalaga
sa kung paano ginagamit ng ating katawan ang mga sustansya. Ito po ay ang insulin. Partikular na mahalaga ang papel nito sa pagpapalaki ng ating mga kalamnan. Noong tayo ay mas bata pa, ang ating katawan ay napakasensitibo at tumutugon ng mahusay sa insulin. Ang insulin ay parang isang susi na nagbubukas sa pinto ng ating mga kalamnan upang papasukin ang mga mahahalagang sustansya tulad ng protina at amino acids na siyang ginagamit para sa paglaki at pagkumpuni ng mga ito. Subalit habang tayo ay nagkakaedad, ang ating pagiging sensitibo sa insulin o insulin sensitivity ay karaniwang bumababa. Ang ibig sabihin nito, hindi na kasing epektibo ang ating sistema sa pagtugon sa insulin. Dahil dito, ang mga sustansyang ating kinakain ay hindi na gaanong madaling nasisipsip ng ating mga kalamnan. Ang pagkagambalang ito ay maaaring magresulta sa mas mabilis na pagkawala ng kalamnan na nagiging sanhi ng sarcopenia na nararanasan ng maraming nakatatanda. Ngunit heto na naman po ang magandang balita. Ang pagpapataas ng insulin sensitivity ay maaaring magdulot ng napakalaking pagbabago pagdating sa pagpapanatili at pagpapalaki ng muscle mass. Ang pagpapabuti ng insulin sensitivity sa mga nakatatanda ay tunay na makakatulong sa mas mahusay na pagsipsip ng protina papunta sa mga kalamnan na nagpapahinto sa pagkawala nito at maaaring bumaligtad pa sa pinsalang nagawa na. Ayon sa isang pag-aaral na inilathala sa Journal of Gerontology, kapag tumaas ang inyong insulin sensitivity, mas mahusay na nasisipsip ng inyong katawan ang mga pagkaing inyong kinakain, lalo na ang protina na siyang pundasyon para sa paglaki at pagkumpuni ng kalamnan. Kaya kung kayo ay lampas na sa edad 60 at pakiramdam ninyo ay lumiliit na ang inyong mga kalamnan, kahit ano pa ang gawin ninyo, maaaring ang pagpapataas ng inyong insulin sensitivity ang huling piraso ng puzzle na inyong hinahanap. Isipin po natin ito sa ganitong paraan. Ang insulin ay mahalaga para sa inyong mga kalamnan na maging parang isang esponja sponge na sumisipsip ng sustansya. Kung ang esponja ay tuyo at matigas, hindi nito masisipsip ng maayos ang tubig. Gayon din sa ating kalamnan. Kung hindi ito sensitibo sa insulin, hindi nito makukuha ang gasolina na kailangan nito para lumaki at lumakas. Ngunit sa pamamagitan ng pagpapabuti ng insulin sensitivity, epektibo ninyong ibinabalik ang kakayahan ng esponja na sipsipin ang protina at iba pang sustansya na kailangan ng inyong mga kalamnan upang manatiling malakas. Ito ang dahilan kung bakit ang pagtuon ng pansin sa insulin sensitivity ay napakabisa para sa sinumang nagnanais na mapanatili o mapalaki ang kanilang muscle mass habang sila ay tumatanda. Sa pamamagitan ng tamang pagpili ng pagkain, regular na ehersisyo at mga tiyak na estratehiya para mapataas ang insulin sensitivity, maibabalik ninyo ang kakayahan ng inyong katawan na magpalaki ng kalamnan. Halimbawa, ang simpleng pag-iwas sa sobrang matatamis na pagkain at inumin tulad ng soft drinks at processed juices at ang pagkain ng mga pagkaing masustansya na nagpapanatili ng normal na antas ng asukal sa dugo ay malaki ang maitutulong upang mapataas ang insulin sensitivity. Ang maliit na pagbabagong ito sa inyong dieta
ay maaaring magbigay sa inyong mga kalamnan ng suportang kailangan nila upang muling lumaki at lumakas kahit na matapos ang maraming taon ng panghihina. Kung nais ninyong mapanatiling matatag, malakas at masigla ang inyong mga kalamnan sa inyong pagtanda, ang pagpapabuti ng insulin sensitivity ay napakahalaga. Kapag mas epektibo ng ginagamit ng inyong katawan, ang insulin ang landas patungo sa pagpapalaki at pagbawi ng kalamnan ay nagiging mas madali. Hindi lamang ito tungkol sa pagpaparami ng kinakaing protina. Mas mahalaga na lumikha tayo ng isang kapaligiran sa ating katawan na nagpapahintulot dito na gamitin ang protina sa pinakamataas na kapasidad nito. At ang pinakamagandang bahagi, maaari ninyo itong simulan ngayon din sa pamamagitan ng paggawa ng maliliit ngunit epektibong mga pagbabago upang mapabuti ang tugon ng inyong katawan sa insulin. Tiyak na magpapasalamat ang inyong mga kalamnan. Pangatlo, ang hiwaga at kapangyarihan ng leucine. Sa lahat ng mga amino acid, mayroong isa na napakahalaga sa pagpapalaki at pagpapanatili ng kalamnan na madalas itong tawaging spark plug para sa paglaki ng kalamnan. Ang amino acid na ito ay ang leucine. Ang leucine ay isang essential amino acid. Ibig sabihin, hindi ito kayang likhain ng ating katawan ng mag-isa, kaya kailangan natin itong makuha mula sa ating mga kinakain. Ngunit heto po ang nakakalungkot na katotohanan. Ang leucine ang siyang nagpapasimula ng proseso ng muscle protein synthesis o ang pagbuo ng protina para sa kalamnan. Kung wala ito, ang pagpapalaki at pagpapanatili ng kalamnan ay nagiging mas mahirap lalo na habang tayo ay tumatanda. Ito ang nagsisilbing gatilyo na nag-uumpisa ng serye ng mga kaganapan na nag-uutos sa ating mga kalamnan na lumaki, magkumpuni at mag-remodel. Kung nais ninyo ng mas maraming enerhiya, mas malakas na mga kalamnan at mas mataas na kalidad ng buhay, ang leucine ay napakahalaga. Ang dahilan kung bakit napaka-espesyal ng leucine ay ang kakayahan nitong i-activate ang mTOR, isang napakahalagang enzyme sa katawan na sangkot sa paglaki at pagkumpuni ng kalamnan. Kapag na-activate ang mTOR, nakakatanggap ng senyales ang inyong mga kalamnan na nagsasabing oras na para lumaki. Ang prosesong ito ay mahalaga hindi lamang para sa mga kabataan na aktibong nagpapalaki ng katawan, kundi lalo na para sa mga nakatatanda na nakararanas ng pagkawala ng kalamnan na may kaugnayan sa edad. Ayon sa mga pag-aaral, kabilang na ang isa na inilathala sa American Journal of Clinical Nutrition, ang leucine ay kasing halaga para sa mga nakatatanda gaya ng sa mga mas bata. Sa katunayan, habang tayo ay tumatanda, mas lalo pang nagiging mahalaga ang leucine, habang ang ating katawan ay nagiging hindi na gaanong epektibo sa paggamit ng mga amino acid para sa pagbuo ng kalamnan. Ang leucine ang siyang pumupuno sa pagkukulang na iyon, na kung kayo po ay lampas na sa edad 16 na, malamang ay nakaranas na kayo ng pagkawala ng muscle mass. Ang prosesong ito ay bahagyang dulot ng pagbaba ng kakayahan ng katawan na gamitin ang mga sustansya para sa pagkumpuni ng kalamnan. Ipinakita ng mga pag-aaral na ang sapat na leucine
ay kayang baligtarin ang prosesong ito. Ang hindi sapat na pagkonsumo ng leucine ay maaaring magdulot ng matinding pagbagal sa muscle protein synthesis na nagreresulta sa panghihina ng kalamnan at pagbaba ng kakayahang gumalaw. Ito ang dahilan kung bakit napakahalaga na tiyakin na nakakakuha kayo ng sapat na leucine, lalo na kung napapansin ninyo ang pagbaba ng lakas o pagiging matamlay ng inyong mga kalamnan. Sa katunayan, napatunayan na ang sapat na pagkonsumo ng leucine ay nagpapabuti sa lakas ng kalamnan, kakayahang gumalaw, at maging sa pangkalahatang mobilidad ng mga nakatatanda. At narito po ulit ang magandang balita. Ang ilan sa mga pinakamahuhusay na pagkain na mayaman sa protina ay naglalaman din ng leucine. Kasama dito ang mga itlog, manok, karne ng baka, isda, at higit sa lahat, ang isang pagkain na tatalakayin natin mamaya, ang atay ng baka na pinalaki sa damo o grass-fed beef liver. Sa pamamagitan ng pagsasama ng mga pagkaing ito sa inyong dieta, hindi lamang ninyo binibigyan ang inyong mga kalamnan ng nutrisyon na kailangan nila, kundi binibigyan din ninyo ang inyong katawan ng isang malakas na hudyat upang mapanatili at palakihin ang kalamnan. Kung nag-aalala kayo tungkol sa pagkawala ng kalamnan habang kayo ay tumatanda, ang pagpapataas ng inyong konsumo ng leucine ay isa sa mga pinakamahusay na paraan upang maibalik ang inyong lakas. Ang leucine ang susi na nagbubukas sa proseso ng paggamit ng protina ng inyong katawan upang bumuo ng kalamnan. Ito ay mas mahalaga kaysa sa simpleng pagtiyak lamang na may sapat kayong protina. Kahit na kayo ay nasa edad 70, na maaari pa rin kayong magsimula. At sa tulong ng tamang mga sustansya, maaari ninyong muling paganahin ang mga senyales sa inyong katawan na nagpapalaki ng kalamnan. Ang pagbibigay sa inyong mga kalamnan ng tamang pagkain ay hindi lamang nagpapataas ng kanilang lakas, kundi pati na rin ng inyong sigla, kalayaan at tiwala sa sarili. Kaya kung nais ninyong kontrolin ang kalusugan ng inyong mga kalamnan at maramdamang mas malakas kaysa sa maraming taon na ang nakalipas, mag-focus sa pagkain ng sapat na leucine sa inyong dieta at obserbahan kung paano tutugon ang inyong katawan. Pang-apat, ang isang natatanging pagkain na kayang puksain ang pagkawala ng kalamnan. Kung kanina pa ninyo iniisip kung ano nga ba ang isang pagkain na tunay na makapag-aayos sa pagkawala ng kalamnan, ang sagot ay maaaring ikagulat ninyo. Ito po ay ang atay ng baka na pinalaki sa damo, grass-fed beef liver. Opo, itong madalas na hindi pinapansing lamang loob ay isang tunay na nutritional powerhouse. Nagbibigay ito ng isang natatanging kombinasyon ng mga sustansya na maaaring magkaroon ng malaking epekto sa lakas ng kalamnan, lalo na sa mga nakatatanda. Alam po ninyo, habang tayo ay tumatanda, nagiging mas mahirap na mapanatili ang muscle mass. Ngunit ang atay ng baka ay isa sa mga pinakamasustansyang pagkain na maaari ninyong kainin upang matulungan ang inyong katawan na kumpunihin at ibalik ang kalamnan. Bakit nga ba ito napakabisa kahit sa edad na 75? Una, ang atay ng baka ay naglalaman ng napakataas na antas ng leucine, ang amino acid na napakahalaga
sa pagbuo ng kalamnan. Sa 100 gramo lamang ng makapangyarihang pagkaing ito, mayroon na itong humigit kumulang 2.9 na gramo ng leucine, isa sa pinakamataas na natural na halaga na matatagpuan sa pagkain. Ngunit hindi lamang dahil sa leucine, kaya espesyal ang atay ng baka. Ang masustansyang pagkaing ito ay sagana rin sa vitamin B12 na mahalaga para sa paggawa ng mga red blood cells at produksyon ng enerhiya. Nakakatulong itong palakasin ang inyong mga antas ng enerhiya upang mas marami kayong magawa sa araw-araw. Ang iron naman na taglay ng atay ng baka ay sumusuporta sa mitochondrial activity, ang mga maliliit na power plants sa loob ng ating mga selula. Ito ang nagbibigay sa inyo ng enerhiya at tibay na kailangan ninyo para malampasan ang buong araw. Kapag pinagsama-sama ang mga micronutrients na ito, ay sumusuporta sa pagbawi ng kalamnan at pagpapanumbalik ng enerhiya. Kaya hindi lamang kayo nagpapalaki ng kalamnan, kundi pinapabuti rin ninyo ang kakayahan ng inyong katawan na gumana sa pinakamataas nitong antas. Ang mas kamangha-mangha pa ay ang katotohanan na ang atay ng baka na grass-fed ay isang natural na pinagkukunan ng mga sustansya na walang mga artipisyal na hormone at kemikal na madalas na matatagpuan sa mga alagang hayop na pinalaki sa kumbensyonal na paraan. Ginagawa nitong mas mahusay na pagpipilian para sa mga taong nais maging malusog sa natural na paraan, lalo na sa kanilang pagtanda. Ang mga benepisyo ng pagkain ng atay ng baka ay hindi lamang para sa pagbuo ng kalamnan. Ito rin ay isang mahusay na paraan upang mapabuti ang inyong metabolic well-being. Ang mga bitamina, mineral at amino acids nito ay mahalaga sa pagpapalakas ng inyong metabolismo na siya namang tumutulong sa inyong katawan na mas epektibong magsunog ng taba at mag-regulate ng mga antas ng asukal sa dugo. Ayon sa pananaliksik, ang atay ng baka na grass-fed ay ligtas at lubos na kapaki-pakinabang para sa mga nakatatanda, kabilang na ang mga maaaring matagal nang nakikipaglaban sa pagkawala ng kalamnan. Ang pagsasama ng atay ng baka sa inyong dieta ng isang beses o 2 beses lamang sa isang linggo ay maaaring magdulot ng malaking pagbabago. Kahit na kayo ay naging sedentaryo o nakararanas ng pisikal na paghina, binibigyan nito ang inyong mga kalamnan ng lahat ng nutrisyon na kailangan nila upang magkumpuni at muling lumago. Ang superfood na ito ay makakatulong sa inyo na maibalik ang inyong kalusugan, sigla at kalayaan. Kung kayo man ay 1670 o kahit 75, ito ay isang simple at abot-kayang paraan para labanan ang pagkawala ng kalamnan. At ang pinakamagandang bahagi, hindi kailangang kainin ito araw-araw. Sa isang maliit na serving lamang, pinalalakas na ninyo ang inyong metabolismo at mga kalamnan sa paraang hindi pa ninyo naranasan noon. Kung nararanasan na ninyo ang mga epekto ng pagkawala ng kalamnan, oras na para gumawa ng pagbabago. Ang pagkain ng grass-fed beef liver ay isa sa pinakamahusay at pinakanatural na paraan upang baligtarin ang pagkasira ng kalamnan na magpaparamdam sa inyong mas matatag, mas masigla, at handang harapin ang buhay ng may panibagong lakas. Kaya subukan ang masustansyang pagkaing ito at tingnan kung paano nito babaguhin ang inyong lakas at pangkalahatang kalusugan.
Panglima, kailan dapat kumain para sa pinakamabisang pagpapalaki ng kalamnan. Para sa pagpapalaki at pagpapanatili ng kalamnan, ang tamang oras ng pagkain ay kasing halaga ng kung ano ang inyong kinakain. Para sa mga senior citizen na nais muling magpalakas at baligtarin ang pagkawala ng kalamnan, ang pag-timing ng inyong mga pagkain ay maaaring maging kasing halaga ng nutrisyong inyong kinokonsumo. Ipinakita ng mga pag-aaral na ang pagkain ng protina sa umaga partikular na hindi bababa sa 30 gramo ng protina at 2.5 gramo ng leucine ay maaaring magpasimula ng muscle protein synthesis sa simula pa lamang ng araw. Ito ay napakahalaga dahil sa umaga ang ating katawan ay mas handang tumanggap ng mga senyales na nagtataguyod ng paglaki ng kalamnan. Ang pagkain ng dekalidad na protina sa almusal ay nagtatakda ng tono para sa buong araw na nagbibigay sa inyong mga kalamnan ng enerhiya na kailangan nila upang lumaki, mag-remodel at gumaling. Ngunit hindi ito nagtatapos doon. Ang pagkakaroon ng sapat na protina sa buong araw ay isa sa mga pinakamahalagang taktika para ma-maximize ang paglaki ng kalamnan. Sa halip na kainin ang lahat ng inyong protina sa isang bagsakan tulad ng sa hapunan, subukang hatiin ang inyong pagkonsumo ng protina sa inyong 3 pangunahing pagkain, agahan, tanghalian, at hapunan. Pinapanatili nito ang inyong katawan sa isang tuloy-tuloy na anabolic state. Kaya hindi lamang ito nagpapagaling sa gabi, kundi patuloy na nagpapalaki ng kalamnan sa buong araw. Ang mas mahalaga kaysa sa pagkain ng maraming protina ng sabay-sabay ay ang pagtiyak na ang inyong katawan ay tumatanggap ng isang tuloy-tuloy na supply ng mga amino acid na kailangan nito para sa paglaki at pagkumpuni ng kalamnan. Bukod sa tamang oras, isaalang-alang din ang mga uri ng protina na inyong kinakain. Bagamat ang mga karne na walang taba, itlog at mga produktong gatas ay mahusay na mapagkukunan ng leucine, ang mga senior citizen ay maaaring makinabang ng husto sa pagtuon sa mga pagkaing mayaman sa leucine tulad ng whey protein, grass-fed beef liver o maging ang soy. Ang pagkakaroon ng sapat na leucine sa inyong dieta ay mahalaga para maiwasan ang pagkawala ng kalamnan dahil ito ang tinaguriang trigger para sa paglaki nito. Ang isang balanseng dieta ay hindi lamang nakatuon sa protina. Ang pagkain ng carbohydrates at malusog na taba ay sumusuporta sa paglaki at pagkumpuni ng kalamnan habang nagbibigay din sa inyo ng enerhiyang kailangan para sa ehersisyo. Kung abala kayo sa buong araw, ang mas maliliit at masustansyang pagkain na may pagitan na 4 o 5 oras ay maaaring mapanatili ang inyong metabolismo sa isang estado ng pag-iingat ng kalamnan. Sa huli, ang isang kombinasyon ng regular na pagkonsumo ng protina, maingat na pagpaplano ng pagkain, at isang balanseng diskarte sa pangkalahatang nutrisyon ay mahalaga para baligtarin ang pagkawala ng kalamnan at magpalaki nito lalo na habang tayo ay tumatanda. Sa pamamagitan ng pagbibigay sa inyong katawan ng tamang sustansya sa tamang oras, maaari ninyong mapalakas ang inyong pangkalahatang lakas, enerhiya at sigla bukod pa sa muling pagbuo ng kalamnan.
Kung kayo ay lampas na sa edad 60, hindi ninyo kailangang tanggapin ang pagkawala ng kalamnan bilang isang normal na bahagi ng pagtanda. Kung kakainin ninyo ang tamang pagkain sa tamang oras, maaari kayong makaramdam na mas malakas at mas may tiwala sa sarili kaysa dati. Pang-anim, ang ugnayan ng kalamnan at ng ating metabolismo. Ang kalamnan ay higit pa sa isang kasangkapan para sa pagbubuhat ng mga bagay o pagdadala ng pinamili. Ito ang makina ng inyong katawan. Ito ay gumaganap bilang isang uri ng sikretong sandata na tumutulong sa inyong kontrolin ang inyong metabolismo bukod pa sa pagbibigay sa inyo ng lakas. Ang pagpapalaki ng kalamnan ay hindi lamang nagpapabuti sa ating kakayahang gumalaw, kundi tumutulong din ito na mapabuti ang metabolismo, kontrolin ang asukal sa dugo, at maging mapabuti ang paggana ng utak. Ang muscle tissue ay napaka-metaboliko na nangangahulugang nagsusunog ito ng mga calorie kahit na kayo ay nagpapahinga. Maaaring ikagulat ninyo ito. Sa makatuwid, kung mas marami kayong kalamnan, mas epektibong nag-iimbak ng enerhiya at nagpoproseso ng pagkain ang inyong katawan. Sa katunayan, isang pananaliksik mula sa Harvard Medical School ang nagpapahiwatig na ang mga taong may mas malaking muscle mass ay mas malamang na makontrol ang visceral fat. Ito yung mapanganib na taba na bumabalot sa inyong mga lamang loob tulad ng puso, atay at bituka. Ang ganitong uri ng taba ay nauugnay sa mas mataas na panganib ng mga pangmatagalang sakit tulad ng sakit sa puso at type 2 diabetes. Ngunit heto ang kapanapanabik na bahagi. Sa pamamagitan ng pagpapalaki ng kalamnan, maaari ninyong labanan ang mga problemang ito. Ang pagkakaroon ng mas maraming kalamnan ay hindi lamang tumutulong sa pagbaba ng timbang sa paglipas ng panahon. Ginagawa nitong mas madali ang pagpapanatili ng isang malusog na timbang sa pamamagitan ng pagtulong na i-regulate ang inyong metabolismo. Ang pagpapalaki ng kalamnan ay nagpapataas ng metabolismo at nagpapataas ng posibilidad na mapanatili ang balanse ng asukal sa dugo at kalusugan ng puso, dalawang mahalagang salik sa pag-iwas sa mga malubhang isyu sa kalusugan habang tayo ay tumatanda. Ang ugnayan sa pagitan ng kalamnan at ng inyong pangmatagalang kalusugan ay mas malakas pa. Habang tayo ay tumatanda, ang pagkawala ng kalamnan ay maaaring magdulot ng mas mabagal na metabolismo na madalas na humahantong sa pagtaas ng timbang at mas maraming taba, lalo na sa mga mahahalagang bahagi sa paligid ng mga organo at tiyan. Gayunpaman, ang pagbaligtad sa pagkawala ng kalamnan ay hindi lamang magpapataas ng inyong lakas, kundi magpapalakas din sa kakayahan ng inyong katawan na panatilihin kayong aktibo at malusog sa maraming darating na taon. Hindi lamang ito tungkol sa pakiramdam na malakas o maganda ang hitsura sa kasalukuyan. Ang pagpapalaki ng kalamnan ay isang pamumuhunan sa inyong pangkalahatang kalusugan na magtatagal habang buhay. Hindi ninyo kailangang tanggapin na habang kayo ay tumatanda kayo ay hihina. Anuman ang inyong edad, maaari ninyong kontrolin ang inyong metabolismo, bawiin ang inyong lakas, at labanan ang pagkawala ng kalamnan.
Pampito, ang mga benepisyo ng pagpapalakas ng kalamnan bilang panlaban sa pagtanda. Alam niyo po ba na ang pagpapalaki at pagpapanatili ng muscle mass habang kayo ay tumatanda ay maaaring magpahaba ng inyong buhay at gawin kayong mas malakas? Ito po ay totoo. Ayon sa pananaliksik, ang muscle mass ay isa sa mga pinakamahalagang tagapagpahiwatig ng mahabang buhay o longevity. Madaling isipin na ang pagtanda ay hindi maiiwasan habang lumilipas ang panahon. Ngunit mayroong ilang paraan kung saan ang pagpapalaki ng kalamnan ay maaaring aktwal na magpabagal sa proseso ng pagtanda. Ang kalamnan ay higit pa sa kakayahang magbuhat ng mabibigat na bagay. Ito ay mahalaga para protektahan ang inyong katawan mula sa mga negatibong epekto ng pagtanda. Bukod sa pagpapalakas ng inyong mga buto at kasukasuan, ang pagkakaroon ng mas maraming kalamnan ay nagpapababa ng inyong panganib sa mga pagkahulog at bali-dalawang pangunahing issue na lumalabas habang tayo ay tumatanda. Ang sarcopenia o pagkawala ng kalamnan ay nagpapataas ng posibilidad na mawalan ng koordinasyon at balanse na naglalagay sa atin sa mas mataas na panganib na makaranas ng mapanganib na pagkahulog o pagkadulas. Gayunpaman, ang pagpapalaki ng kalamnan ay aktibong nagpapalakas sa inyong balangkas, nagpapataas ng inyong saklaw ng paggalaw, at sa huli ay nagpoprotekta sa inyo mula sa mga panganib na iyon. Ito ay katulad ng pagbuo ng isang matibay na pundasyon na susuporta sa inyo sa paglipas ng mga taon. Ngunit ang mga benepisyo ng kalamnan ay hindi lamang sa inyong pisikal na anyo. Ito rin ay nagsisilbing panangga upang protektahan ang inyong utak. Ipinakita ng pananaliksik na ang mas malakas na mga kalamnan ay nauugnay sa mas mahusay na kalusugan ng pag-iisip. Ang pagsali sa mga ehersisyo sa pagpapalaki ng kalamnan ay maaaring mapabuti ang mood, mabawasan ang panganib ng paghina ng pag-iisip, at mapataas ang paggana ng utak. Bukod pa rito, ang pagpapanatili ng isang malusog na metabolismo ay lubos na tinutulungan ng paglaki ng kalamnan. Ang inyong metabolismo ay bumubuti sa paglaki ng kalamnan na ginagawang mas madali ang pagkontrol sa asukal sa dugo at pagpapanatili ng isang malusog na timbang. Sa katunayan, ang muscle mass ay napakahalaga na ito ay may direktang epekto sa inyong pangkalahatang sigla. Bukod sa pagpapabuti ng inyong pisikal na lakas, ang pagkakaroon ng mas malakas na mga kalamnan ay tumutulong na mapanatili ang inyong panloob na kalusugan, na magbibigay daan sa inyo na mabuhay ng lubos at tamasahin ang inyong mga huling taon ng may sigla at kalayaan. Kaya sa halip na tingnan ang pagtanda bilang isang talunang digmaan, tingnan ang pagpapalaki ng kalamnan bilang isang paraan ng pagtagumpayan sa proseso ng pagtanda at mabuhay, hindi lamang ng mas matagal, kundi ng mas mahusay. Ang mga benepisyo ng pagpapalaki ng kalamnan ngayon ay magtatagal habang buhay. Kaya ngayon, ang perpektong oras upang magsimula. Ngayong alam na ninyo ang siyensya sa likod nito, oras na para gumawa ng aksyon. Ang pagpapalaki ng kalamnan ay isa sa mga pinakamabisang diskarte laban sa pagtanda na maaari ninyong simulan ngayon din.
Mag-focus sa mga pagkaing mayaman sa protina upang hikayatin ang paglaki ng kalamnan. Magsimula sa pamamagitan ng pagtuon sa mga pagkaing tulad ng grass-fed beef liver na nag-aalok ng mahahalagang sustansya tulad ng leucine iron at vitamin B12. Maghangad ng 30 gramo ng protina at 2.5 gramo ng leucine sa bawat pangunahing pagkain upang suportahan ang muscle synthesis. Isama rin ang itlog, isda, manok at munggo. Magsama ng mga ehersisyong resistance training sa inyong routine. Hindi kailangan ng mabibigat na gamit sa gym. Ang mga simpleng ehersisyo tulad ng pag-upo at pagtayo mula sa silya chair squats, pagtulak sa pader wall push-ups, at pagbubuhat ng mga delata o bote ng tubig ay napakabisa na. Subukang magkaroon ng 2 o 3 sesyon ng strength training bawat linggo. Magsimula sa mga makatwirang bigat at dahan-dahang dagdagan ang intensidad. Huwag kalimutan ang sapat na tulog. Maghangad ng 7 hanggang 8 oras na tulog gabi-gabi dahil ang mga kalamnan ay lumalaki at nagkukumpuni habang kayo ay nagpapahinga. Ang pagpapalaki ng kalamnan ay nagpaparamdam sa inyong malakas at may kakayahang mag-isa, hindi lamang basta maging matipuno. Anuman ang inyong edad, ang paggawa ng maliliit at regular na mga hakbang ay magpaparamdam sa inyong mas malusog, mas malakas, at mas masigla. Isang mahalagang aral sa buhay mula kay Dr. Santos. Bilang inyong lingkod, nais kong iwan sa inyo ang isang mahalagang aral. Ang pag-aalaga sa ating katawan, lalo na sa ating mga kalamnan, ay hindi lamang tungkol sa pagpapahaba ng buhay. Ito ay tungkol sa pagdaragdag ng buhay sa bawat taon na ibinibigay sa atin. Ito ay isang uri ng pagmamahal sa sarili na siya ring nagiging regalo sa ating mga pamilya. Kapag malakas tayo, hindi sila gaanong nag-aalala. Kapag malakas tayo, mas marami tayong nagagawa, kasama sila makipaglaro sa mga apo, makasama sa mga pagtitipon, at makalikha ng mas marami pang masasayang alaala. Ang tunay na yaman ay hindi ang haba ng buhay, kundi ang kalidad nito. At ang lakas ng ating mga kalamnan ay isang pundasyon para sa isang buhay na puno ng sigla, kalayaan at kaligayahan. Kaya't kontrolin natin ang ating kalusugan ngayon. Hindi pa huli ang lahat para magsimula. Kung nahanap ninyo na kapaki-pakinabang ang video na ito, mangyaring pindutin ang like button. Malaki ang naitutulong nito sa aming channel. Upang matiyak na hindi ninyo mapalampas ang anumang mga video sa hinaharap, huwag kalimutang mag-subscribe at i-activate ang notification bell. At sana po, mag-iwan kayo ng komento sa ibaba. Gusto kong malaman ang inyong mga iniisip. Ano ang pinakamalaking hamon na inyong kinakaharap sa inyong kalusugan? Anong mga paksa pa ang gusto ninyong talakayin natin? Ang inyong mga saloobin ay napakahalaga. Maraming salamat sa inyong panunood at pakikinig. At huwag po nating kalimutan na i-share ang kaalamang ito sa ating mga kapamilya at kaibigan na maaaring makinabang dito. Magtulungan tayong ibalik ang lakas at kalayaan ng ating mga nakatatanda. Hanggang sa muli mga kaibigan.